150,000 piso. Nanginginig ang kamay ni Aluna habang hawak ang puting papel mula sa ospital. Ang mga numero ay tila sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata, nanlalabo dahil sa mga luhang nagbabadyang pumatak. Hindi ito numero sa loto. Ito ang presyo ng buhay ng kanyang ina. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Saan siya kukuha ng ganito kalaking halaga? Ang kakarampot na sahod niya sa pinapasukang karinderya ay sapat lang para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain at sa ilang mga gamot. Pero para sa operasyon, imposible. Isang butil ng luha ang tuluyang pumatak sa papel. Ginagawang mantsa ang tinta ng salitang balansi. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Halos pabulong niyang dasal. Kahit anong trabaho, papasukin ko. Kahit gaano kahirap. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, binuklat niya ang lumang dyaryo na nakapatong sa kanilang maliit na mesa. Umaasa. Naghahanap ng kahit anong himala. At doon, sa pahina ng mga anunsyo, isang maliit na kahon ang tila kumislap sa kanyang paningin. Wanted, personal caregiver for an elderly man. Location, Hacienda del Sol Ferviente. High compensation package, must be honest, patient and trustworthy. Hacienda del Sol Ferviente, ang maalamat na hacienda sa kanilang probinsya. Ang sahod na nakasulat ay halos 10 beses ng kinikita niya ngayon. Ito na ba ang sagot sa kanyang mga dalangin? Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Isinuot niya ang kanyang pinakamatinong bestida. Huminga ng malalim at naglakbay patungo sa lugar na dati ay sa mga kwento niya lang naririnig. Ang higanting bakal na tarangkahan ng Hacienda del Sol Ferviente ay tila isang dambuhalang nakanganga, handang siyang lamunin. Pakiramdam niya ay isa siyang langgam na naligaw sa palasyo ng mga hari. Ang daan papasok ay napapalibutan ng mga mayayabong na puno at mga bulaklak na hindi niya kailanman nakita. Sa dulo ng daan ay isang mansyon na tila kinuha mula sa isang pelikula. Malaki, puti at nakakasilaw sa ilalim ng sikat ng araw. Sinalubong siya ng isang matandang babae na nakasuot ng uniforme. Siya si Manang Elena, ang mayordoma ng mansyon. Matalim ang mga mata nito at walang kahit anong emosyon sa kanyang mukha. "Ikaw si Aluna Sagrado?" tanong nito sa malamig na boses. "Opo," nauutal niyang sagot. "Sumunod ka sa akin. Hinihintay ka na ni Don Mariano." Dinala siya ni Manang Elena sa isang malawak at madilim na silid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng makakapal na kurtina. Sa gitna ng silid, nakaupo sa isang silyang gawa. Sa itim na kahoy ang isang matandang lalaki. Nakatungkod ito at hindi gumagalaw. Tila isang rebulto. "Narito na po siya, Don Mariano," anunsyo ni Manang Elena bago sila iwanan. Naiwan si Aluna na nakatayo sa gitna ng katahimikan. Tanging ang malakas na kabog ng kanyang dibdib ang kanyang naririnig. "Lumapit ka, iha," utos ng matanda. Ang boses nito ay malalim at may bigat. Tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Dahan-dahan siyang lumapit. Nang masinagan ng kaunting liwanag ang mukha ng matanda, nakita niya ang mga mata nito. Mapusyaw ang mga iyon, parang laging nakatingin sa malayo. Hindi nakapokus sa kanya. Bulag nga ito, naisip niya. "Maupo ka." Sumunod siya. Hindi ito nagtanong tungkol sa kanyang karanasan. Hindi nito tinanong kung marunong ba siyang mag-alaga. Ang mga tanong nito ay kakaiba. Kung makakita ka ng isang pitaka na puno ng pera sa daan, ano ang gagawin mo? Tanong ni Don Mariano. Ang mukha ay nanatiling seryoso. Nagulat si Aluna sa tanong. Hahanapin ko po ang may-ari. Isasauli ko po." Kahit na ang perang iyon ay sapat na para lutasin ang pinakamalaki mong problema sa buhay. Napatigagal si Aluna. Ang imahe ng hospital bill ay biglang sumagi sa kanyang isipan. Ngunit mas nanaig ang mga aral ng kanyang ina. "Opo, dahil hindi po sa akin ang perang iyon.
Itinuro po ng nanay ko na ang dignidad ay hindi nabibili ng pera. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Pakiramdam ni Aluna ay sinusuri ng matanda ang bawat salita niya, ang bawat paghinga niya. Tumayo ka! Utos muli nito. Nanginginig siyang tumayo. Lumapit ka pa. Lumapit siya hanggang sa halos isang dangkal na lang ang pagitan nila. Naramdaman niya ang malamig na aura na bumabalot sa matanda. Simula bukas, dito ka na magtatrabaho, deklara ni Don Mariano. Isang malaking nangiti ang dapat sana ay sumilay sa labi ni Aluna. Ngunit napigilan ito ng mga sumunod na sinabi ng matanda. Hinawakan nito ang hangin sa kanilang pagitan na tila may nararamdaman. Hindi kita nakikita, iha, pero nararamdaman ko ang tibok ng puso mo, puso ng isang taong nangangailangan. Naramdaman ni Aluna ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Tingnan natin kung ang pangangailangan ba ay mas matimbang kaysa sa katapatan. Ang unang araw ni Aluna sa Hacienda del Sol Ferviente ay nagsimula bago pa man sumikat ang araw. Ang mansyon ay isang tahimik na higante at ang bawat sulok nito ay may amoy ng lumang kahoy at yaman na hindi niya pa naaamoy kailanman. Ang unang utos ni Manang Elena sa kanya ay simple. Ihanda ang kape ni Don Mariano. Ngunit ang paghahanda nito ay may ritual. Isang partikular na uri ng butil ng kape, isang partikular na sukat ng tubig at isang partikular na temperatura. Ayaw na ayaw ni Don Mariano ng kapeng napapabayaan, mahigpit na bilin ni Manang Elena. At siguraduhin mong hindi masyadong mainit. Maingat na sinunod ni Aluna ang lahat ng bilin. Dala-dala ang tasa sa isang maliit na tray. Pumasok siya sa madilim na silid kung saan naghihintay ang matanda. Gaya ng dati, nakaupo ito sa kanyang silya, nakatingin sa kawalan. "Sir, narito na po ang kape ninyo," magalang niyang sabi. Itinuro ni Don Mariano ang maliit na mesa sa kanyang tabi. "Ilapag mo dyan." Habang maingat na inilalapag ni Aluna ang tasa, isang biglaang galaw ang gumulantang sa kanya. Kumalabog ang kamay ni Don Mariano sa mesa at tumapon ang kumukulong kape sa kanyang balat. Isang mahinang daing ang kumawala sa bibig ng matanda. "Sir, ang kamay niyo!" Sigaw ni Aluna, ngunit walang bakas ng pagpapanik sa kanyang boses. Imbes na kumuha ng basahan para punasan ang natapon, mabilis siyang tumakbo palabas ng silid. Ilang sandali lang ay bumalik siya. Dala-dala ang first aid kit na nakita niya sa kusina kanina. Lumuhod siya sa tabi ni Don Mariano. "Patingin po ng kamay ninyo, sir." Hindi kumibo ang matanda, ngunit dahan-dahan nitong iniabot ang kamay na namumula na. Sa halip na mandiri o mag-alala sa gulo, buong ingat na nilinis ni Aluna ang paso at nilagyan ito ng gamot. Ang mga daliri niya ay magaan at puno ng pag-iingat. "Salamat," sabi ni Don Mariano. Ang boses ay blanko pa rin. Nang matapos, tumayo na si Aluna. "Kailangan niyo po bang dalhin kita sa veranda para makalanghap ng sariwang hangin?" Tumango ang matanda. Inalalayan siya ni Aluna na tumayo. Habang naglalakad sila sa pasilyo, biglang natapilok si Don Mariano. Sa paggalaw na yon, isang makapal na pitakang gawa sa balat ang nahulog mula sa kanyang bulsa. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog at bahagyang bumukas. Inilalantad ang isang makapal na bungkos ng mga asul at dilaw na salapi. Natigilan si Aluna. Ang perang iyon, ang perang nakalatag sa sahig, iyon na ang sagot sa lahat. Sapat na yon para sa operasyon, para sa mga gamot, para sa lahat. Isang segundo, isang mabilis na sandali. Ang tukso ay tila isang ahas na gumapang sa kanyang puso. Ngunit kasing bilis ng pagdating nito ay ang pagkawala. Ang mukha ng kanyang ina, ang mga pangaral nito tungkol sa dignidad. Mabilis niyang pinulot ang pitaka, maingat na isinara at iniabot pabalik sa matanda. Walang pag-aalinlangan sa kanyang kilos.
Sir, nahulog po ang pitaka ninyo. Kinuha ito ni Don Mariano, hindi nagsasalita. Itinago niya ito sa kanyang bulsa at nagpatuloy sa paglalakad na parang walang nangyari. Pagdating nila sa beranda, isang binatang makisig at nakadamit ng mamahalin ang sumalubong sa kanila na may malawak na ngiti. Lolo, good morning po. Dante, nandito ka pala, sabi ni Don Mariano. Lumingon ang binata kay Aluna. Ang ngiti nito ay nakakahawa. Ikaw siguro ang bagong caregiver. Ako si Dante Imperial, apo ni Lolo. Inilahad nito ang kamay. Welcome sa pamilya. Aluna po. Salamat po, sir, sabi niya. Tinatanggap ang pakikipagkamay. Ang kamay nito ay mainit at magiliw, ngunit may kung anong kislap sa mga mata nito na hindi niya maintindihan. Isang kislap na tila nagsusuri, kumikilatis. Hayaan mo na akong mag-alaga kay Lolo, Aluna. Magpahinga ka muna, sabi ni Dante. Tumango si Aluna at magalang na umalis. Habang papalayo, narinig niya ang boses ni Dante, puno ng pag-aalala. Lolo, ayos lang po ba kayo? Dapat po ay mas nag-iingat kayo. Ngunit nang makalayo na si Aluna at hindi na sila naririnig, ang tono ni Dante ay biglang nagbago. Nawala ang init, napalitan ng lamig. Mukha siyang mapagkakatiwalaan, Lolo. Isang saglit na katahimikan. Masyadong mapagkakatiwalaan. Minsan, ang mga ganyang tao ang pinakadelikado. Mula sa kanyang silya, pinakikinggan ni Don Mariano ang mga tunog ng mansyon, ang mahinang paggaspas ng mga dahon sa labas, ang malayong tikatik ng orasan sa pasilyo, at ang mga yabag ni Aluna sa itaas, magaan, halos hindi marinig. Kahapon, ibinalik niya ang pitaka. Walang bawas, walang pag-aalinlangan. Inalagaan niya ang kanyang paso na parang sanay na sanay siyang manggamot. Isang ordinaryong tao ang dapat sanang humanga. Ngunit si Don Mariano ay hindi ordinaryo. Ang mga taon ng pag-iisa at pait ay nagturo sa kanya na magduda sa lahat ng bagay na masyadong maganda, masyadong perpekto. Para sa kanya, hindi iyon katapatan. Iyon ay isang perpektong pagganap. Isang bagong pagsubok ang nabuo sa kanyang isipan. Isang pagsubok na hindi lang susukat sa katapatan, kundi pati na rin sa pag-iingat at sa posibleng kasakiman. Tinawag niya si Manang Elena. Ipalinis mo kay Aluna ang koleksyon ng porselana ni Amalia sa silid-aklatan. Utos niya, ang boses ay walang emosyon. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ng matandang mayordoma. Pero Don Mariano, walang sino man ang pinapahintulutan ninyong humawak sa mga yon. Gawin mo ang sinabi ko, putol niya. Sumunod si Manang Elena. Si Don Mariano naman ay dahan-dahang tumayo at naglakad patungo sa kanyang opisina na may isang maliit at natatagong siwang sa pader na direktang nakatutok sa silid-aklatan. Mula roon, nakikita niya ang lahat. Dumating si Aluna kasama ang mga gamit sa paglilinis. Nakita niya ang pagkamangha sa mukha ng dalaga habang tinitingnan ang mga nakahilerang porselana sa loob ng mga salaming estante, mga plorera, tasa at figurin na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang mga ito ang alaala ng kanyang yumaong asawa, si Amalia. Sagrado ang mga ito. Binuksan ni Aluna ang estante. Ang unang hinawakan niya ay isang maliit na plorera na may disenyong asul na ibon. Hinawakan niya ito na parang isang bagong silang na sanggol. Bawat pagpunas niya ng basahan ay banayad. Bawat paglipat niya ng gamit ay kalkulado. Napailing si Don Mariano, masyadong perpekto. Bawat galaw niya ay kalkulado. Sino ang nagturo sa kanya? Ang isang simpleng dalaga mula sa probinsya ay hindi dapat kumilos ng ganito. Sa kalagitnaan ng paglilinis, pumasok si Dante sa silid-aklatan. Aluna, nandyan ka lang pala. Malakas na bati nito. Sapat na para magulantang ang sinuman. Nakita ni Don Mariano ang bahagyang pagkabigla ni Aluna.
Natinag ang kamay nito at ang hawak na tasa ay muntik nang mahulog. Ngunit sa huling sandali, nahawakan niya ito ng mahigpit. Huminga siya ng malalim bago lumingon kay Dante na may pilit na ngiti. "Sir Dante, magandang umaga po." Hindi man lang nataranta, isip ni Don Mariano. May bakal na nerbiyos, isang profesional. Nang matapos ni Aluna ang paglilinis at walang kahit isang gasgas sa alinman sa mga gamit, lumabas si Don Mariano mula sa kanyang opisina, naglalakad na tila bulag, tinutukod ang daan. "Tapos ka na ba, iha?" "Opo, sir. Nilinis ko na po lahat ng may pag-iingat." "Magaling." Lumapit siya sa isang estante at hinaplos ang isang porselanang pitsel. "Ang mga ito, paborito ng yumaong asawa ko. Maging ang anak kong si Liwayway ay hindi ko pinahawakan sa mga ito. Napakalamya kasi ng mga kamay niya." Sinabi niya ang pangalan ng kanyang anak habang pasimpleng inoobserbahan ang reaksyon ni Aluna. Hinahanapan niya ito ng kahit anong senyales. Isang kislap ng pagkakilala, isang bahagyang pagbabago sa ekspresyon. Ngunit wala. Ang nakita lang niya sa mukha ni Aluna ay purong simpatya. "Sayang po," mahinang sabi ng dalaga. "Sigurado po akong kung nabubuhay siya, mamahalin niya ang mga ito." Ang sagot ay perpekto. Hindi masyadong mausisa, hindi rin manhid. Isang sagot na tila pinag-aralan. Tumalikod si Don Mariano at bumalik sa kadiliman ng kanyang silid. Umupo siya sa kanyang silya at ang bigat ng kanyang pagdududa ay lalong bumigat. Ang pagiging perpekto ni Aluna ang siyang nagpapatunay sa kanyang isipan na ito ay isang manloloko, isang mahusay na manloloko. Hindi ako magpapalinlang muli. Kailangan kong malaman ang tunay niyang kulay." Lumipas ang mga araw sa hasyenda na may kakaibang kapayapaan. Nasanay na si Aluna sa mga utos at sa tahimik na presensya ni Don Mariano. Nasanay na rin siya sa biglaang pagsulpot ni Dante na laging may dalang matamis ng ngiti. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, naroon ang isang tensyon na hindi niya mapangalanan. Isang hapon, inutusan siya ni Don Mariano na ayusin ang mga libro sa silid-aklatan. Makakapal, mabibigat, at amoy luma ang mga libro. Habang nag-aayos, ang kanyang isip ay lumipad sa kanyang ina. Sa maliit nilang bahay, madalas siyang kumanta habang naglilinis para hindi mainip. At sa katahimikan ng malawak na silid-aklatan, hindi niya namalayan na ang isang himig ay unti-unti nang kumakawala mula sa kanyang mga labi. Ito ay isang oyayi, isang kantang pampatulog. Simple lang ang mga salita at ang tono ay malungkot. Ngunit puno ng pagmamahal. Ito ang kantang laging kinakanta ng kanyang ina noong bata pa siya, lalo na kapag siya ay may sakit. Habang abala siya sa pagsasaayos ng mga libro sa itaas na bahagi ng estante, hindi niya napansin ang pagpasok ni Don Mariano sa silid. Nakatayo ito sa may pintuan, nakikinig. Sa unang nota pa lang ng kanta, natigilan ng matanda. Ang tungkod na hawak niya ay halos mabitawan niya. Ang himig na yon. Saan? Saan niya narinig ang himig na yon? Bigla, isang imahe ang sumulpot sa kanyang isipan. Isang batang babae na may mahabang buhok, nakaupo sa kanyang kandungan habang tinuturuan niya itong kumanta ng isang oyayi na siya mismo ang lumikha. Isang kantang para lang sa kanilang dalawa. "Matulog ka na, aking munting tala." Ang boses ni Aluna ay malambing at bawat salita ay tumutusok sa puso ni Don Mariano. "Saan mo narinig ang kantang yan?" Ang sigaw ng matanda ay tila isang kulog na yumanig sa buong silid-aklatan. Napatalon sa gulat si Aluna. Muntik na siyang mahulog mula sa maliit na hagdan na kanyang kinatatayuan. Napahawak siya ng mahigpit sa estante. Ang puso niya ay kumakaripas sa takot. Paglingon niya, nakita niya si Don Mariano na nakatayo malapit sa kanya. Ang mukha nito, na dati laging kalmado at blangko, ay puno ngayon
mata puno ngayon ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati. Isang halo ng gulat, galit at sakit. Ang mga mapusyaw nitong mata, na dati tila walang buhay, ay nanlalaki na parang may multong nakikita. Sumagot ka. Timuling sigaw ni Don Mariano, ang boses ay nanginginig. Lumapit ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakaramdam si Aluna ng tunay na takot. Sir? Nauutal niyang sagot, napapaatras hanggang sa sumayad ang kanyang likod sa estante. Ang kanta! Sino ang nagturo sa'yo niyan? Iginiit ng matanda. Ang isang kamay ay nakaamba na, tila gustong humawak sa kanya. Kikanta po yan ng nanay ko. Halos pabulong na sagot ni Aluna. Nangingilid na ang luha dahil sa takot at pagkalito. Lagi niya po yung kinakanta sa akin nung bata pa ako. Ng nanay mo? Ulit ni Don Mariano. Ang galit sa mukha nito ay dahan-dahang napalitan ng matinding pagkalito. Napatitig ito sa direksyon ni Aluna na parang pilit na inaaninag ang kanyang mukha sa kabila ng kanyang pagkabulag. Imposible. Ang enerhiya sa katawan ng matanda ay tila biglang naubos. Umatras ito ng isang hakbang na pahawak sa kanyang tungkod para suportahan ang sarili. Ang dating nakakatakot na presensya ay naging marupok. Para kay Aluna, ang lahat ay nakalilito. Isang simpleng oyayi lang yon. Bakit ganito na lang ang epekto nito sa matanda? Anong mayroon sa kanta ng kanyang ina? Lumabas ka. Mahinang utos ni Don Mariano, ngunit may bigat pa rin. Hindi na ito galit, kundi pagod. Lumabas ka, at huwag mo nang kakantahin yan sa pamamahay na ito. Naintindihan mo? Walang nagawa si Aluna, kundi tumango. Kahit alam niyang hindi siya nito nakikita. Mabilis siyang bumaba ng hagdan at halos takbuhin ang daan palabas ng silid-aklatan. Dala ang isang pusong puno ng tanong at pagtataka. Sa labas ng pinto, nakatayo sa isang sulok si Dante. Hindi niya sinasadyang mapadaan, ngunit narinig niya ang lahat. Narinig niya ang pamilyar na himig, ang sigaw ng kanyang lolo, at ang nanginginig na sagot ni Aluna. Ang palakaibigang nangiti sa mukha ni Dante ay ganap na naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at mapanuring tingin. Isang kanta mula sa ina ni Aluna. Isang kanta na may kakaibang epekto sa kanyang lolo. Hindi niya alam ang buong kwento, pero sapat na ang kanyang narinig para maintindihan na si Aluna ay hindi lang isang simpleng aplikante. Siya ay isang koneksyon sa nakaraan. Isang koneksyon na maaaring maging pinakamalaking hadlang sa kanyang mga plano. Hindi ito maaari. Pabulong niya sa sarili, habang ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Kailangan na niyang kumilos, at kailangan niyang kumilos ng mabilis. Hindi mapakali si Don Mariano. Ang himig ng kantang iyon ay tila isang multo na bumubulong sa bawat sulok ng kanyang isipan. Isang kantang matagal na niyang ibinaon sa limot, kasama ng lahat ng alaala ng kanyang anak na si Liwayway. Paano nalaman ng isang estranghero ang kanilang sikretong kanta? Ang isang bahagi ng kanyang puso, isang maliit at halos patay na bahagi, ay gustong maniwala sa isang himala. Ngunit ang mas malaking bahagi, ang bahaging pinatigas ng maraming taon ng pag-iisa at pagdududa, ay sumisigaw ng panloloko. Isa itong plano, sabi ng madilim na boses sa kanyang isipan. Nalaman niya ang tungkol kay Liwayway. Ginagamit niya ang nakaraan laban sa akin. Sa gitna ng kanyang magulong pag-iisip, pumasok si Dante sa kanyang silid, may dalang isang makintab na magazine. Lolo, magandang hapon po. Kamusta po ang pakiramdam ninyo? Tanong nito sa malambing na boses, puno ng pag-aalala. Ayos lang ako, sagot ni Don Mariano. Ang boses ay magaspang. Umupo si Dante sa silyang katapat niya at kunwari nagbasa. Alam niyo po, Lolo, kahanga-hanga po talaga ang koleksyon ninyo ng porselana. Isang pambihirang yaman. Hindi kumibo si Don Mariano.
Ilang sandali pa, tumayo si Dante. Sige po, Lolo. May aasikasuhin lang po ako sa labas. Iiwan ko na po muna itong magazine dito. Sinadya niyang iwan ang magazine sa ibabaw ng mesa, bukas sa isang partikular na pahina. Nang makaalis na ang kanyang apo, lumapit si Don Mariano sa mesa. Gamit ang kanyang mga daliri, kinapa niya ang pahina. Ito ay isang artikulo tungkol sa mga antigo. Ang larawan sa gitna ng pahina ay pamilyar. Ito ay ang pitzel na paborito ni Amalia, ang pinakamahalagang piyesa sa kanyang koleksyon. Sa ilalim nito ay nakasulat ang tinatayang halaga, isang presyo na kayang bumuhay ng 10 pamilya. Habang nakatitig siya sa kawalan, bumalik si Dante. Ay, pasensya na po, Lolo. Naiwan ko, sabi nito, ngunit bigla siyang natigilan. Lolo, iyan po ba ang pitzel ninyo? Oo, simpleng sagot ng matanda. Nag-atubili si Dante na parang may gusto siyang sabihin ngunit nag-aalangan. Ano yon, Dante? Magsalita ka. Wala po, Lolo. Nagkataon lang po kasi. Nakita ko po kasi si Aluna kanina sa silid-aklatan. Akala ko po ay naglilinis lang, pero nakita ko po siyang hawak ang magazine na ito at tinititigang mabuti ang pahinang yan. Isang patak ng lason, iyon ang mga salita ni Dante. Baka naman po nagiging interesado lang siya sa sining. Mabilis na dagdag ng binata, na tila sinusubukang bawiin ang sinabi. Huwag na po ninyong isipin yon, Lolo. Nag-aalala lang po ako para sa inyo. Ngunit huli na, ang lason ay kumalat na. Ang kanta, ang magazine, ang pitzel, ang mga piraso ay nagdikit-dikit sa isipan ni Don Mariano. Bumubuo ng isang nakakatakot na larawan, isang mang-aawit, isang aktres, isang bihasang manloloko. Ang lahat ng pagiging perpekto ni Aluna, ang kanyang katapatan, ang kanyang pag-iingat. Lahat ng yun ay isa na ngayong malaking kasinungalingan sa kanyang paningin. Ginawa niya ang lahat ng yon para makuha ang kanyang tiwala, para malaman ang kahinaan niya. At ang kahinaan niya ay si Liwayway. Nang hapong iyon, dumaan si Aluna sa kanyang silid. Sir, may kailangan po ba kayo? Gusto niyo po ba ng tsa? Ang boses nito ay kasing lambing pa rin ng dati. Ngunit sa pandinig ni Don Mariano, ito ay tunog ng isang ahas. Wala. Malamig niyang sagot. Hindi man lang lumingon sa direksyon nito. Iwan mo akong mag-isa. Naramdaman ni Aluna ang panlalamig sa boses ng matanda. Ngunit hindi na siya nagtanong. Tahimik siyang umalis. Iniwan si Don Mariano sa kadilimang lalo pang dumilim dahil sa mga itinanim na duda. Sa kabilang dako ng mansyon, sa loob ng kanyang kwarto, may tinawagan si Dante sa kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng pagiging magiliw na apo. Handa ka na ba? Tanong niya sa kausap sa kabilang linya. Isang boses ng babae ang sumagot. Kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Dante. Ang boses ay mababa at mapanganib. May gagampanan kang papel, isang napakahalagang papel. Nakatulala lang si Don Mariano sa kanyang silya, sa gitna ng kadilimang kanyang pinili. Ang bawat anino sa silid ay tila may dalang alaala ni Aluna, ang kanyang mahinhing boses, ang kanyang maingat na mga kamay, ang kanyang kantang puno ng misteryo. Pinipilit niyang isara ang kanyang isipan. Isang manloloko, iyon lang siya. Isang mahusay na aktres na ginagamit ang kanyang kahinaan. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng pasilyo. Isang pabulong na boses, ang boses ni Dante. Hindi ito ordinaryong pag-uusap. May pag-iingat sa tono nito na tila may itinatagong sekreto. Dahil sa kanyang pagkabulag, naging mas matalas ang kanyang pandinig. Ang bawat tunog ay may kahulugan. At ang tunog na ito ay tunog ng panganib. Dahan-dahan, walang ingay. Tumayo si Don Mariano. Gamit ang kanyang tungkod, maingat siyang naglakad patungo sa pinto ng kanyang silid na bahagyang nakaawang. Sumilip siya sa maliit na siwang. Sa pasilyo, nakatayo si Dante malapit sa bintana.
Hawak ang kanyang cellphone. Nakatalikod ito sa kanya, ngunit sapat na ang lakas ng boses nito para marinig niya. Malinaw na may kausap ito sa isang video call. Oo, nasa loob siya ng kanyang lungga. Narinig niyang sabi ni Dante. Ang boses ay may halong paguyam. Tulad ng dati, nag-iisip. Isang saglit na katahimikan habang nakikinig si Dante sa kausap nito. At pagkatapos, narinig ni Don Mariano ang isang boses ng babae mula sa speaker ng cellphone. Ang boses ay malinaw at medyo matinis. Sigurado ka bang hindi tayo mabubuking ni Aluna? Mahusay talaga siyang umarte bilang inosente. Ang pangalan ni Aluna. Tila isang malaking bato ang bumagsak sa kanyang sikmura. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Napahawak siya ng mahigpit sa pinto para hindi matumba. Ang lahat ng kanyang hinala, ang lahat ng kanyang pagdududa, lahat ay nagkatotoo. Sumagot si Dante. Ang boses ay puno ng kayabangan. Huwag kang mag-alala sa kanya. Ako ang bahala kay Aluna. Basta't sundin niyo lang ang plano. Madali lang makuha ang tiwala ng bulag na matanda. At kapag nakuha na natin ang mana, hindi na niya narinig ang mga sumunod na salita. Ang salitang bulag na matanda ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang insultong mas masakit pa sa sampal. Ang salitang mana ay isang patalim na direktang tumusok sa kanyang puso. Hindi ito tungkol kay Liwayway. Hindi ito tungkol sa mga alaala. Ito ay tungkol sa pera. Tulad ng dati, lahat ay tungkol sa pera. Si Aluna na may mukha ng isang anghel. Si Dante ang kanyang sariling dugo. Ang dalawang taong pinag-isipan niyang pagkatiwalaan ay pareho lang pala. Mga buwitreng nag-aabang sa kanyang pagbagsak. Dahan-dahan, umatras si Don Mariano pabalik sa kadiliman ng kanyang silid. Bawat hakbang ay mabigat, na parang pasan niya ang buong mundo. Bumalik siya sa kanyang silya, ang kanyang trono ng kalungkutan, at naupo. Nawala na ang lahat. Ang bahagyang pag-asa, ang kaunting init na naramdaman niya sa mga nakaraang araw. Lahat ay nilamon ng isang malamig at itim na katotohanan. Ang mukha niya, na kanina'y puno ng magulong emosyon, ay naging blangko. Walang galit, walang lungkot. Tanging isang nagyeyelong desisyon. Tapos na ang laro. Walang kamalay-malay si Aluna sa bagyong namumuo sa loob ng mansyon. Para sa kanya, isa lang itong ordinaryong araw. Kahit na naging malamig ang pakikitungo sa kanya ni Don Mariano nitong mga nakaraan, pilit pa rin niyang ginagawa ang kanyang trabaho ng maayos. Umaasa siyang anuman ang gumugulo sa isip ng matanda ay lilipas din. Aluna, ipinatawag ka ni Don Mariano. Pumunta ka raw sa kanyang opisina. Ang utos ni Manang Elena ay walang emosyon, ngunit may kakaibang bigat. Kinabahan si Aluna, ngunit sinunod niya ito. Pagpasok niya sa opisina, ang eksenang bumungad sa kanya ay tila isang retrato ng paghuhukom. Nakatayo si Don Mariano sa gitna ng silid, hindi nakaupo sa kanyang karaniwang silya. Ang buong tindig niya ay nagpapahayag ng kapangyarihan at galit na hindi pa niya nakikita dati. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa direksyon ng pinto, na parang hinihintay talaga siya. Sa gilid, nakatayo si Dante. Ang mukha ay puno ng lungkot at pagkabigo. Isang perpektong maskara para sa isang traidor. Sir? Nag-aalangang tanong ni Aluna. Dahan-dahang isinasara ang pinto sa kanyang likuran. Pinatawag niyo raw po ako. Isang nakabibinging katahimikan ang sumagot sa kanya. Ang hangin sa silid ay mabigat. Halos hindi niya mahinga. At pagkatapos, nagsalita si Don Mariano. Ang boses nito ay hindi na malalim at kalmado. Ito ay malamig, matalim, at bawat salita ay may lason. Ang galing. Napakunot ang noo ni Aluna. Po? Ang galing mong umarte, iha. Pagpapatuloy ng matanda, may mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Napaniwala mo ako. Napaniwala mo akong isa kang maamong tupa.
Pero isa ka palang ahas na naghihintay lang ng tamang pagkakataon para manuklaw. Natigilan si Aluna. Ang mga salita ay tila mga sampal na hindi niya nakikita. Sir, hindi ko po kayo maintindihan. Huwag ka nang magmaang-maangan. Ang boses ni Don Mariano ay biglang tumaas, isang dagundong na yumanig sa buong silid. Akala mo ba hindi ko alam? Akala mo ba dahil bulag ako, ay tanga na rin ako? Narinig ko ang lalahat. Ang plano ninyo ng kasabwat mo, ang pagnanasa ninyo sa aking mana. Mana? Plano? Kasabwat? Ang mga salita ay umiikot sa isipan ni Aluna, ngunit walang anumang nagbibigay ng kahulugan, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Pero sir, wala po akong alam sa sinasabi ninyo, sabi niya. Ang boses ay nanginginig na, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Wala po akong kasabwat, nagtatrabaho lang po ako. Kasama po ako sa mga naloko niya lolo, sabat ni Dante. Ang boses ay basag na parang umiiyak. Pinagkatiwalaan ko rin po siya. Tumingin si Aluna kay Dante, naghahanap ng tulong, ngunit ang nakita niya lang ay isang pares ng matang puno ng awa, isang pekeng awa. At sa sandaling iyon, naunawaan niya. Si Dante, siya ang may kinalaman dito. Kasungalingan, isigaw ni Aluna. Ang kanyang takot ay napalitan ng desperasyon. Lumuhod siya sa harap ni Don Mariano, hinawakan ang laylayan ng pantalon nito. Sir, maniwala po kayo sa akin. Pakisuyo po, malinis po ang konsensya ko. Ngunit ang mukha ni Don Mariano ay kasing tigas ng bato. Ang pagmamakaawa niya ay tila hangin lang na dumadaan. Ang pinakakinamumuhian ko sa lahat, sabi ng matanda. Ang boses ay bumalik sa isang nakakakilabot na bulong, ay ang mga taong ginagamit ang aking nakaraan para lokohin ako. At ginamit mo siya. Ginamit mo ang alaala ng aking anak. Ang huling pangungusap ay tila isang punyal na sumaksak sa puso ni Aluna. Tumayo si Don Mariano sa kanyang buong taas. Ang anino niya ay tila isang dambuhalang bumabalot sa nakaluhod na dalaga. Lumayas ka sa pamamahay ko. Ang utos ay pinal. Walang puwang para sa apela. At wag na wag ka nang magpapakita pa. Parang isang panaginip. Isang masamang panaginip. Hindi maramdaman ni Aluna ang kanyang mga binti habang naglalakad siya papalayo sa opisina. Ang mga salita ni Don Mariano ay mga batong ipinukol sa kanya. At ang bawat isa ay tumama. Nag-iwan ng mga sugat na hindi nakikita. Sa pasilyo, naghihintay si Manang Elena. Sa kamay nito ay isang maliit na sobrang kulay kape. Walang salitang sinabi ang matandang mayordoma. Iniabot lang nito ang sobre sa kanya. Ang mukha nito ay isang blangkong pader. Walang awa, walang simpatya. Ito na ang kanyang huling sahod. Ang bayad sa kanyang kahihiyan. Wala sa sariling tinanggap ni Aluna ang sobre. Hindi siya tumingin kay Manang Elena. Hindi siya tumingin kahit saan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig na marmol, na ngayon ay tila isang malamig at walang katapusang daan. Sinabayan siya ni Manang Elena hanggang sa malaking pinto. Bawat hakbang nila ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng mansyon. Isang martsa ng pagpapalayas. Pagbukas ng pinto, ang hangin sa labas ay malamig. Ang langit ay kulay abo. Nagbabadyang umulan. Nang makalabas na siya, naririnig niya ang malakas na kalabog ng pintong nagsasara sa kanyang likuran. Isang tunog ng katapusan. Naglakad siya sa mahabang daanan palabas ng hasyenda. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Nang marating niya ang higanting tarangkahan, kusa itong bumukas. At nang makalabas siya, kusa rin itong nagsara na may tunog ng bakal na nagkikiskisan. Nakatayo siya ngayon sa labas. Isang estranghero ulit. At sa sandaling iyon, isang patak ng ulan ang pumatak sa kanyang pisngi. Humalo sa luhang hindi niya namalayang dumadaloy na pala. Sunod-sunod na ang patak. Ang ambon
ay naging isang malakas na buhos ng ulan. Ngunit hindi gumalaw si Aluna. Hinayaan niyang basain siya ng ulan na parang sinusubukan nitong hugasan ang sakit at kahihiyan na bumabalot sa kanya. Naglakad siya ng walang patutunguhan hanggang sa makarating siya sa isang waiting shed sa gilid ng kalsada. Umupo siya sa malamig na sementadong upuan. Niyakap ang kanyang sarili para labanan ng ginaw. Doon, sa ilalim ng kalawangin na bubong, tuluyan nang bumuhos ang kanyang mga luha. Humagulgol siya na parang bata. Ang kanyang mga hikbi ay sinasabayan ng malakas na patak ng ulan. Nawala na ang lahat. Ang trabaho, ang pag-asa para sa kanyang ina. Ang kakaibang koneksyon na nagsimula ng mabuo sa pagitan niya at ng isang malungkuting matanda. Lahat ay naging abo. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang sobre. Sa loob, naroon ang pera. Malaking halaga para sa kanya. Ngunit ngayon, ito ay parang mga basahang papel. Tinitigan niya ang mga ito. Hindi ito sapat. Kulang pa rin para sa operasyon. Isang kabiguan. Sa gitna ng kanyang pagtangis, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang kanyang suklay. Hindi isang ordinaryong suklay. Isang maliit na suklay na gawa sa kahoy, may disenyong bulaklak. Ang nag-iisang bagay na naiwan sa kanya ng kanyang ina. Palagi niya itong daladala sa kanyang bulsa. Ngunit kaninang umaga, dahil sa pagmamadali, naiwan niya ito sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama sa servants' quarters. Yun lang. Yun na lang ang natitirang pisikal na alaala niya kay mama. Biglang tumigil ang kanyang pag-iyak. Napalitan ng isang biglaang pagkatanto. Hindi niya maaaring iwanan iyon. Hindi niya hahayaang pati iyon ay kunin sa kanya. Kahit gaano kasakit, kahit gaano nakakahiya. Tumayo siya. Ang kanyang damit ay basang-basa. Ngunit ang kanyang mga mata ay may bagong apoy. Isang apoy ng determinasyon. Kailangan kong bumalik, sabi niya sa kanyang sarili. Ang boses ay matatag sa kabila ng panginginig. Kailangan kong kunin ang naiwan ni mama. Nanginginig ang buong katawan ni Aluna habang naglalakad pabalik sa tarangkahan ng Hacienda del Sol Ferviente. Ang bawat hakbang ay isang pakikipaglaban sa kanyang sariling kahihiyan. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang kanyang damit ay nananatiling basa at malamig. Yapos-yapos ang kanyang katawan. Hinarang siya ng gwardiya. Bawal na po kayo dito, miss. Pakisuyo po. Pagmamakaawa niya, ang boses ay paos dahil sa pag-iyak. May naiwan lang po akong napakahalagang gamit. Isang maliit na suklay lang po. Kukunin ko lang po. At aalis na ako. May nakitang awa ang gwardiya sa kanyang mga mata. Tumawag ito sa intercom. Matapos ang ilang sandali, bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng tarangkahan. Si Manang Elena ang naghihintay. Ang mukha nito ay kasing tigas pa rin ng dati, ngunit hindi siya nito itinaboy. Bilisan mo, maikling sabi nito. Tahimik na sinundan ni Aluna ang mayordoma papasok sa mansyon. Dinala siya nito sa pasilyo na patungo sa servants' quarters. Ngunit sa kanilang pagdaan sa malawak na sala, isang bagay ang pumukaw sa pansin ni Aluna. Isang grand piano na kulay itim, nakatayo sa isang sulok, sarado, at tila matagal nang hindi nagagamit. Hintayin mo ako dito, utos ni Manang Elena. Ako na ang kukuha. Naiwan si Aluna sa gitna ng sala, mag-isa. Ang sakit ng pagpapalayas, ang bigat ng kanyang mga problema, ang alaala ng kanyang ina. Lahat ay bumuhos sa kanya ng sabay-sabay. Dinala siya ng kanyang mga paa sa tabi ng piano. Dahan-dahan, itinaas niya ang takip nito. Hinaplos niya ang mga teklado, malamig at makinis. Naupo siya at sa gitna ng kanyang kalungkutan, isang himig ang nagsimulang tumugtog mula sa kanyang mga daliri. Ang himig ng oyayi, ang kanta ni Mama. At pagkatapos, kumanta siya. Hindi na ito isang bulong, hindi na ito isang himig lang. Umawit siya ng buong puso. Ang kanyang basag na boses ay puno ng lahat ng sakit at pangungulila na kanyang nararamdaman.
Ang malungkot na kanta ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na mansyon, isang awit ng pamamaalam. Nasa loob ng kanyang madilim na opisina, si Don Mariano, hawak ang isang baso ng tubig. Ngunit hindi niya ito iniinom. Nakikinig lang siya sa katahimikan, ang katahimikan ng kanyang tagumpay. Naitaboy na niya ang manloloko, naprotektahan na niya ang kanyang yaman. Ngunit bakit parang mas malungkot siya ngayon? Bakit ang tagumpay ay may lasang abo? At sa gitna ng katahimikang iyon, isang tunog ang kanyang narinig. Mahina sa simula, tunog ng piano. At pagkatapos, isang boses, ang boses ni Aluna. Kinilabutan siya at kinanta nito ang himig, ang ipinagbabawal na himig. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito isang pira-pirasong alaala. Dahil sa linaw ng musika, ang buong nakaraan ay bumalik sa kanya na tila isang malakas na alon. Isang maliit na batang babae na nakaupo sa kanyang kandungan, ang mga daliri nito ay sumusubok na tumipa sa piano. Papa, gawa po tayo ng kanta, kantang atin lang. At ginawa nga nila. Isang simpleng oyayi, isang sikretong para lang sa kanila. Huwag mong ituturo kahit kanino. Liwayway ha? Ito ang ating huling awit. Liwayway. Nabitiwan ni Don Mariano ang baso. Nabasag ito sa sahig, kasabay ng pagbasag ng pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Hindi ito isang plano. Hindi ito isang panloloko. Ang kantang iyon, imposibleng malaman ng iba. Bigla siyang tumayo. Hindi na siya nangapa. Hindi na niya kailangan ng kanyang tungkod. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at tiyak. Binuksan niya ang pinto ng kanyang opisina at naglakad. Hindi tumakbo. Siya palabas. Ang kanyang mga mata na sa loob ng maraming taon ay laging nakapikit o nakatingin sa kawalan ay ngayon bukas na bukas, malinaw, nakakakita. Ang pagkabulag niya ay isang kasinungalingan, isang pananggalang laban sa isang mundong ayaw na niyang makita matapos siyang iwan ni Liwayway. Ngunit ngayon, kailangan niyang makita, kailangan niyang makasiguro. Sumigaw siya, ang kanyang boses ay isang sigaw ng pag-asa at desperasyon na yumanig sa buong mansyon. Liwayway, natigil sa pag-awit si Aluna. Ang sigaw ay tila nanggaling sa mismong mga pader ng mansyon. Tumingin siya sa pinanggalingan ng boses at natigilan. Nakatayo sa may pasilyo si Don Mariano. Nakatayo ng tuwid, walang tungkod. At ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya. Hindi na mapusyaw, hindi na blangko. Ang mga yon ay buhay, nanlilisik, at puno ng hindi kapani-paniwalang emosyon. Hindi siya bulag. Sa sobrang gulat, hindi siya makagalaw. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Dahan-dahang lumapit si Don Mariano, ang bawat hakbang ay mabigat. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito, sakit, at isang kislap ng pag-asa na halos nakakatakot tingnan. Tumigil ito ilang talampakan mula sa kanya. Ang mga mata nito ay sinusuri ang bawat pulgada ng kanyang mukha. Ang katahimikan ay nabasag ng kanyang nanginginig na boses, isang tanong na babago sa lahat. Sino ang nagturo sa iyo ng kantang yan? Nakatitig si Aluna sa mga mata ni Don Mariano. Mga matang nakakakita, mga matang nagtatanong. Ang buong mundo niya ay gumuho at muling nabubuo sa loob lamang ng ilang segundo. Ang nanay ko po, sagot niya. Ang boses ay nanginginig pa rin. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkamangha. Ang nanay ko po ang nagturo sa akin. Siya po si Liwayway. Liwayway. Sa pagbanggit ng pangalan, isang malakas na emosyon ang rumag-aasa sa mukha ni Don Mariano. Pagsisisi, pangungulila, at isang hindi maikakailang pagmamahal. Ang matandang lalaki na kilala niya bilang isang malupit at malamig na hari ay biglang naging isang marupok na ama na nawalan ng anak. Nasaan siya? Tanong ng matanda. Ang boses ay halos pabulong.
Nasaan ang anak ko? Isang mainit na luha ang pumatak mula sa mata ni Aluna. Wala na po siya, sir. Ilang buwan na po siyang pumanaw. Sakit sa puso po. Ang katotohanan ay tila isang malakas na suntok na nagpatumba kay Don Mariano. Napahawak siya sa piano para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Anak ko, ang apo ko, sabi nito habang nakatingin kay Aluna, na para bang ngayon lang niya talaga ito nakita. Hindi isang aplikante, hindi isang manloloko, kundi isang piraso ng kanyang nawawalang anak. Patawarin mo ako, apo, sabi niya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy na sa kanyang mga pisngi. Patawarin mo ang lolo. Hindi na napigilan ni Aluna ang sarili. Lumapit siya at niyakap ang nanginginig na matanda. At sa yakap na yon, ang lahat ng sakit, lahat ng galit, ay natunaw at napalitan ng isang pag-unawang hindi nila maipaliwanag. Anoong kabaliwan ito? Isang boses ang pumunit sa kanilang sandali. Nakatayo sa may hagdanan si Dante. Ang mukha ay hindi na nagpapakita ng peking lungkot, kundi ng purong gulat at galit. Lolo, anong ginagawa ninyo? Huwag kayong magpalinlang sa babaeng yan. Isa siyang manloloko. Ngunit ngayon, ang mga salita ni Dante ay wala ng lason. Ang mga ito ay tunog ng isang desperadong taong nahuli na. Humiwalay sa pagkakayakap si Don Mariano at humarap sa kanyang pamangkin. Sa unang pagkakataon, nakita ni Dante ang tunay na mga mata ng kanyang lolo. Mga matang matalas at puno ng nag-aapoy na galit. Manloloko? Tanong ni Don Mariano. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nakakayanig. Ikaw ang manloloko, Dante. Narinig kitang kausap ang babaeng kasabwat mo. Inamin mo ang lahat. Namilog ang mga mata ni Dante. Nahuli na siya. Hindi! Pagtanggi niya. Hindi totoo yan. Mahal ko kayo, lolo. Siya ang kaaway dito. Tumigil ka na. Sigaw ni Don Mariano. Ang kantang narinig mo. Ang kantang narinig nating lahat. Iyon ay kantang ako mismo ang lumikha para sa aking anak. Ang iyong pinsan na si Liwayway. Walang sino mang nakakaalam niyon sa buong mundo, maliban sa aming dalawa. Tumingin siya kay Aluna, at pagkatapos ay pabalik kay Dante. At ngayon, maliban sa aking apo. Ang salitang apo ay ang huling pako sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Dante. Nawala ang lahat ng pagkukunwari sa mukha ng binata. Napalitan ito ng isang pangit na anyo ng pagkamuhi. Bakit siya pa? Sigaw ni Dante, puno ng hinanakit. Bakit laging si Liwayway? Ang pamilya niya? Buong buhay namin, kami ang nasa tabi ninyo. Kami ang nag-alaga. Pero ang nasa isip ninyo, ang nasa puso ninyo, laging ang anak ninyong walang utang na loob, na mas pinili ang isang hamak na musikero kaysa sa sarili niyang ama. Kaya plinano mong kunin ang lahat, mahinahong tanong ni Don Mariano. Dahil iyon ang nararapat para sa amin. Wala kang karapatan sa kahit isang sentimo dito. Matigas na sabi ni Don Mariano. Hindi mo lang ako ninakawan ng pera, Dante. Ninakawan mo ako ng pagkakataong makasama ang aking apo. At iyan ay isang kasalanang hindi ko mapapatawad. Itinuro niya ang pinto. Lumayas ka, bago pa kita ipakaladkad sa mga gwardiya. Tinitigan ni Dante si Don Mariano. Pagkatapos ay si Aluna, na may matinding pagkamuhi sa kanyang mga mata. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tumalikod siya at naglakad palabas ng mansyon, dala ang bigat ng kanyang kabiguan. Nang mawala na si Dante, ang katahimikan na naiwan ay hindi na nakakabingi. Ito ay isang katahimikan na may dalang kapayapaan. Muling humarap si Don Mariano kay Aluna. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Hindi ko na maibabalik ang nanay mo, apo. At habang buhay kong pagsisisihan ang katigasan ng aking puso. Pero hayaan mo akong bumawi sa'yo. Hinawakan niya ang kamay ni Aluna. Ang parehong kamay na minsan niyang sinubok
sa pamamagitan ng mainit na kape. Ngayon, hinawakan niya ito ng may buong pagmamahal at pag-iingat. Makalipas ang ilang araw, magkasama silang dumalaw sa puntod ni Liwayway. Nagdala sila ng mga paboritong bulaklak nito. Doon, sa harap ng malamig na lapida, ikinuwento ni Don Mariano ang lahat kay Aluna, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang galit, at ang kanyang walang katapusang pagsisisi. Nakinig si Aluna, at sa unang pagkakataon, naintindihan niya ang bigat na pinasan ng kanyang ina at ng kanyang lolo. Habang papalubog ang araw sa Hacienda del Sol Ferviente, ang dapit hapon ay nagpinta sa langit ng kulay ginto at rosas, isang simbolo ng pag-asa at isang bagong simula. Nakatayo sila sa veranda, magkatabi. "Umuwi na tayo, Apo," mahinang sabi ni Don Mariano. Ang boses ay puno ng init na matagal nang nawala. Ngumiti si Aluna. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalakbay, nakauwi na nga siya.